Salamat sa awit, musicians, special number. Ngayon po umaga, buksan natin ang ating Bible sa lugar ng Acts, chapter number 17. At babasahin natin dalawang talata sa 22 and 23. Tumayo po tayong lahat. Let us all stand at ating basahin ang ating lugar dito po sa Acts 12, 22 and also 23. Pag-aralan po natin. Pero pag-aralan natin verse 16 to 34. Ito lang muna ating babasahin ngayong umaga. Okay? Verse 22. Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things you are too superstitious. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore you ignorantly worship, Him declare I unto you. Okay, so ito po ating text. Ang ating pag-aaralan po, ang ating title, Making the Unknown God Known. Making the Unknown God Known. Okay, tayo po sandaling tumungo at pumikit. And let us pray. Father in heaven, we thank you for the Bible that guides us. Nagtuturo sa amin ng lahat ng bagay na kailangan naming maunawaan sa buhay na ito. At higit ang pagkaunawa namin sa iyo na aming Diyos ay buhat sa aming pag-aaral ng Biblia. Ngayong umaga, samahan mo kami sa pag-aaral muli sa mga bisita namin na wala pa kay Kristo, na sila rin po ay makasumpong ng iyong biyaya at habag upang sila ay makilala si Kristo na iyong anak, ay matitiyak ang langit at buhay na walang hanggan. Kaya't ngayong umaga, Panginoon, bless this message. Salamat sa bawat isang naririto at ikaw po ang gumabay sa aming pag-aaral. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. Making the unknown God known. One of man's greatest joy is that God can be known. Alam mo, kung ang Diyos ay hindi natin pwedeng makilala, napakalungkot na buhay. Kasi bahala na tayo sa ating sarili. Wala tayong magagawa. Pagalingan na lang kung anong ang gagawin. But you know, in John 17 verse 3, meron din magandang talata dito sa John 17 verse 3. And sabi, And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. So sinasabi dito na ito daw ang buhay na walang hanggan, na makilala natin ang tunay na Diyos, ang kanyang anak na si Kristo, na kanyang isinugo sa atin. So in other words, gusto ng Panginoon na makilala natin siya. So tanong, nakilala mo na ba? Marami sa atin, kung tatanungin kayo intellectually, of course, you know Jesus Christ. But I'm talking about your heart. Nakilala na ba natin sa ating puso, tinanggap na ba natin si Kristo bilang ating sariling tagapagligtas? Kasi alam mo, you know, reading of the Bible about Christ is easy. Madali yun eh. Lahat tayo, you know, uminom ka ng Bible, magbasa ka, di okay na. Hindi lang yun eh. Kailangan makilala natin ang personal. At kay Kristo, pwede nating makilala ang Diyos na hindi natin kilala. Okay? Now, ang setting nitong ating binasa ay ito. Sa Athens kasi, sabi ni Paul, may nakita siyang figure, isang imahe, na nakalagay sa ilalim, To the unknown God. And so, si Paul ay nasa Athens as a missionary. Nasa missionary journey and he was there. He's waiting for Timothy and Silas bago siya magsimula ng kanyang missionary work. Now, ang Athens ay intellectual capital of the world. Lahat ng matatalino diyan nag-uusap. Yan ang yan ang kaisa-isang lugar. Diyan ginaganap lahat ng diskurso. Kung sa ngayon, yan ang ating Cambridge, Oxford, Harvard at Yale.
Diyan nag-uusap yung mga magagaling na yan. Now, sa Athens, maraming idolatry issue. Marami silang idols. In fact, ang Greek gods nila ay marami. 30,000 ang kanilang Diyos-Diyosan. Ang dami. Ang mga kilala natin, si Zeus, Apollo, Hermes, yan yung mga kilala natin gods. But marami pa yan. At sa 30,000 na Diyos-Diyosan, kung merong Diyos na hindi nila nabigyan ng pagkilala, siya yung to the unknown God. Gusto nila kasi ang Diyos masambahin nila eh. So baka mamaya meron Diyos hindi natin na isama. Sa 30,000, maglagay tayo ng isang generic na Diyos. Doon tayo sumamba. Kasi, di ba? Kasi maraming Diyos. Ngayon, dito sa ating binasa sa text, sa Acts 17, balikan po natin ang verse 16, 10-16. Now, while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. Ang damdamin ni Paul ay na-stir. In other words, na-provoke, na-upset, nagalit siya. Kasi nakita yung mga tao, sa Athens kasi yan ay maraming mahusay din sila sa mga architectural, mga structure. Maraming architecture at maganda. Ngayon, pagdating ni Paul sa Athens, sa Greece, inaasahan niya ay maganda itong bayan na to. Marami ditong mga magagandang buildings kasi ito'y kilala. Nakita niya ang mga tao, sari-saring imahe, sinasamba. Tapos nakita niya yung isa, meron pang isa na walang pangalan. Sumasamba. So ngayon, ang si Paul, na-steer. Para bagang nakilos siya. Alam mo, minsan ang tanong, ano ba ang bagay na nag-i-steer sa atin? Nagagalit ba tayo sa mga ganon? Nagagalit ba tayo sa kasalanan? Kasi minsan parang isipin mo ang mga tao, they don't blush anymore. Kapag nakakita sila ng kasalanan, wala nang effect. Para bang sanay na tayo sa kasalanan at normal tinatanggap natin, hindi dapat. Si Paul ay na-steer nung nakita niya yung mga 17. Therefore, disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout persons and in the market daily with them that met with him. So ginawa ni Paul, nakipagtalakayan siya sa mga tao. He went to the synagogue because that is where the people were. Ang synagogue, sa kanila kasi, synagogue maraming tao. Marketplace maraming tao. So what Paul was trying to do is trying to teach them the truth. Because hindi nila alam. They were the most intellectual city and yet hindi nila alam ang kanilang ginagawa pagdating sa pananampalataya sa tunay na Diyos. Kaya si Paul, he disputed. And sabi dito, then verse 18, then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him. And some said, what will this babbler say? Others, he seemed to be a setter forth of strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection. And they took him and brought him unto Areopagus, saying, may we know what this new doctrine thereof thou speakest is, for thou bringest certain strange things to our ears. We would know therefore what these things mean, for all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else. Tignan niyo ito, ha? Wala silang ginawa but either to tell or to hear some new thing. Ang mga tao sa Athens, walang ginawa kundi makipagdebate. At kasi sila ay intellectual capital of the world at the time. So ang mga tao doon, pumunta sila sa Marsil. Yung Marsil ay katabi ng Acropolis. Acropolis yung merong templo ni Diane ba yun? O si Venus. At doon yung isang magandang templo. So, pumunta sila sa Marsil, isang maliit na parang burol. At doon sila ay nagtalakayan. Diyan si Paul nag-preach. Okay? Now, ano ang pwede nating matutunan sa kwento na ito? Okay? Tatlong bagay. Number one,
sa aking outline ito, religions can be wrong. Hindi porke meron kang religion, tama ka at patungo ka sa langit. Pangalawa, God can be known. Na hindi natin kilala ang Diyos, pero pwedeng makilala. At pangatlong bagay na nakita natin sa passage na to is that man can be saved. Man can definitely be saved. Okay, number one, ang religions can be wrong. Ang dami na 30,000 idols. Lahat sinasamba at plus. Na una, let me say this, our religion cannot take us to heaven. No? Kasi ang mga religions na yan ay lugar para tayo'y makakonect sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin, meron kang religion, okay ka na. Nagsisimba ka, you're good. Hindi. What you need is not religion, you need a relationship. Kaya gusto sabihin, itong mga tao naghahanap ng sari-saring reliyon, pero hindi nila matagpuan ang katotohanan. Kasi wala ang katotohanan sa religion. You know, kung meron kang religion at ang daming religion sa buong daigdig, it doesn't mean anything. Hindi ibig sabihin, you have arrived. At alam mo na yung gusto mong malaman patungkol sa Diyos. Kasi ang religion ay pwedeng maging mali. Now, Verse 17, ang sabi, and with the Jews and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him. Devout persons ang kausap ni Paul. Ano ibig sabihin ng devout? Sa Tagalog, deboto. Ibig sabihin, religious. Ang mga tao sa Athens ay sobrang religious. At nakipagtalakayan si Paul. Now, ang tao ay naturally religious. Anumang tao sa daigdig, yan ay tao na parati naghahanap ng Diyos na kanyang sasambahin. I'm not talking about yung mga Christian, I am talking about man in general, naghahanap siya ng sasambahin. Kasi ganun siya. Binigyan tayo ng Diyos ng desire to know God. So lahat ng tao, merong binigyan ng Diyos ng desire para hanapin yung kanyang Diyos. Yun nga lang, marami, mali ang nahanap na Diyos. Pero ang tao, instinctive for man to worship. Natural sa tao magsamba kasi ganun tayo, nanilikha ng Diyos. Gusto nating magsamba. Naalala niyo yung sinasabi ni Louis Pascal, yung scientist, that sa puso daw ng tao, meron daw sa puso ng tao natin, merong vacuum na tanging Diyos lang ang makapupuno. Ganun ang puso ng tao, parating may kulang. Yung kulang na yon ay yung Diyos, na siya lang ang pwedeng lumagay. Yung lugar na yon, yung vacuum na yon, pag punuan mo ng pera, kulang. Punuan mo ng tagumpay, kulang. Punuan mo ng mga material na bagay, kulang. Kasi in every heart of man is a God-shaped vacuum that only God can fill. So that's why ang mga tao, natural religious, kahit mali ang kanilang religion, kahit mali ang kanilang nakilalang Diyos, and no matter where we go, we will find people who will worship God. Kaya nga, kahit yan ay bato, kahoy, larawan, yan ay sasambahin. Kaya kailangan tayo matuto. Hindi porke may larawan, mukhang Diyos, samba tayo lahat. Hindi ganun yun eh. Now, and even if we do not worship God, people will worship a false God, pero ang tao will always look for something to worship or someone. Kasi ganun tayo nanilikha ng Diyos. Naghahanap tayo ng higher being na ating pwedeng makonect. Okay? So ngayon, ang ginawa ng mga tao, gumawa sila ng mga images. Dahil sa church natin, wala tayong image. Because we worship God in spirit and in truth. You know? Pero gumawa sila ng mga idols at marami silang images na sinasamba at doon si Paul medyo nagalit. Sabi niya, bakit ganito to? Ang bayan na ito. Akala ko ba magagaling ang mga tao dito? So, na itong mga idol na ito, hindi makapagliligtas sa ating kasalanan. Hindi naman sila pinako sa krus eh. Hindi naman sila nagbayad. Paano itong to the unknown God, paano magbabayad yan sa kasalanan ko?
Eh, hindi ko nga kilala kung sino yan eh, unknown nga. So, gusto natin sabihin, maraming religion. Pwede kayong magpatalon-talon sa mga simbahan. Pero religions can be wrong. ang tanging tama lang ay yung nasa Bible eh. At ang sabi sa Bible, tanging dugo ni Kristo na pinako sa krus ng Kalbaryo ang pwedeng magligtas sa atin. Wag mo subukan ang langit. Pa ikaw ay magjo-join sa kung ano-ano, magvo-volunteer ka kung saan-saan, tapos maglilingkod ka sa Diyos ng kung papaano man. Hindi. Yan ay ritual. Yan ay religion. Yan ay gawa ng kamay ng tao. Hindi tayo naliligtas sa ating gawa. Naliligtas tayo sa biyaya ng Diyos na pwede mong makamtan kung tatanggapin mo si Kristo sa iyong sarili. During the time, marami silang ancient gods na kanilang wino-worship. Bigyan ko kayo ng example. Meron silang God na ang pangalan ay Mammon. Mammon. This is the God of wealth and possession. May mga, nung unang panahon, syempre, pag kayo mayaman, yan ang iyong Diyos na kinikilala. Kasi yan ang nagpapayaman sa iyo eh. Alam nyo, kahit ngayon, marami pa rin sumasamba sa Diyos na yan. Maraming tao ang sumasamba sa Diyos ng pera, tagumpay, achievement. Now, walang masama sa kayamanan. Okay ito ha? Hindi masama ang pera. Huwag mo lang mahalin ang pera higit sa Diyos. Ang idol ay anything na mas mahal mo kaysa sa Diyos eh. Pwedeng maging idol mo ang trabaho mo. Pwedeng maging idol mo ang anak mo. Kaya hindi ka makasimba kasi may anak. Ang idol ay anything that you love more than God. And during the time, meron silang kung ano nung Diyos. Yan, si Mammon. Hanggang ngayon, buhay pa yan. Ang espiritu ng Diyos na ito. At sinasamba na, alat saan sila sumasamba yung mga tao na yan? Sa kanilang mga opisina. Ang mga Japanese, hindi na natutulog, trabaho ng trabaho. Yun ang Diyos nila eh. Tagumpay. Oh. So buhay pa yan Diyos na yan. Hindi nga lang Mammon. Money. Di ba? O kaya pangalawa, si Bacchus. Nakinig nyo na yan, si Bacchus. Ito si Bacchus ay God of wine. Ito ay, siyempre nung unang panahon, ang mga lalo sa Europe, ay ang hilig mag-inom kasi malamig sa Europe eh. Siyempre, painit ang katawan, inom-inom. Yan ang Diyos ng alak. Ay marami pa rin, buhay pa rin yan Diyos na yan at ilan ang lugar pwede kang uminom ng alak. Ang dami. Sa mga bar, mga restaurant, mga ganyan, ganon. So, yan ang templo naman nila. Yun nga, yung mga bar, yun ang templo nila. So, yun nagsasamba doon. Ay di yung mga mag-iinom doon. Yun ba? So, doon sila nagsasamba sa mga, drinking place. Pangatlo, si Sophia. Sophia is the God of learning. Okay naman, it's good to learn, it's good to know. Pero yan ay si Sophia. Yan, Sophia, ang ibig sabihin ng Sophia ay wisdom. Kaya alam niyo yung word na sophisticated, galing sa word na Sophia. Na sila yung mga sophisticated, sila yung magagaling. Now, saan sumasamba mga tao na yan? Sa mga universidad. Doon sa yung mga high-tech laboratory, yun yung kanilang templo. At ang mga tao dyan, yung mga magagaling, kasi sila ay mga magagaling. They are proud of their learning. And, they follow science more than they follow the Bible. These are the people na they worship this God. They don't believe the Bible as long as when science says hindi pwede yan, yun ang tama. Ang tama sa kanila is what they can discover, what that God has revealed. That is wrong. Maraming bagay, ngayon nga hindi pa natin natutuklasan maraming cure. Hindi pa natin, isipin ba natin na alam na natin lahat. So yan yung isang God. Isa pa, si Mars. Si Mars, the God of war and revenge. Ilang road rage ang nagbarilan, patayan. Yan ang kanilang Diyos, si Mars. Sa TV, sa gadget, yung games ng mga bata,
Pag napatay mo yung kalaban mo, you become a better, a higher demon hindi ba gano'n ang at kwento lang sa akin ng mga, mga games. Yan yung mga video games, television program, full of violence. And that is a God that they used to worship in the Old Testament. Pero tayo, we have no right to worship these gods kasi ang sinasamba natin ay ang Panginoong Jesus. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Hindi natin yung mga iba-ibang Diyos na yan eh. Kaya mga kapatid, kung iisipin, marami pa ring Diyos ang sinasamba natin. Ang ating mga trabaho, ang ating mga sarili, na ito ang mas mahal natin kaysa sa Diyos. Mas mahal natin eh. Minsan nga yung bahay, yung sasakyan, pag umulan, huwag tayo magsimba at mapuputikan. Sasakyan. Yun ang Diyos mo. Di ba? O kaya hindi ka makasimba kasi maglinis ka ng bahay. O di ang Diyos mo yung bahay. Kasi malaking bahay mo, di malaking lilinisin. Hindi, yun ang nagiging modern day gods natin. And if we're not careful, we're not serving God. Kaya alam nyo, ito, sabihin ko sa inyo, mamayang hapon, kalahati ay magsisimba. Kasi meron ibang gagawin eh. I'm not saying you're worshiping whatever God there is late, diba? Kasi sabi ko lang, ang ating dapat gawin, priority natin ang Panginoon. He is to have the preeminence, Colossians 1. Tama ba? Is God getting the preeminence sa buhay natin? Hindi ka tayo makabalik pag sisimba sa hapon eh. And so, ang sabi ko lang, religions can be wrong, and that is what we learn from what we've read. Maraming religion, maraming idols, pero mali ang kanilang pagsamba. Okay, now, ito naman ipapaliwanag ni Paul. Now, God can be known. Now, here Paul is given an opportunity on Mars Hill to talk about his God. Nakita niya, ang city given to idolatry. So sabi niya, teka, mali yan. He went to the synagogue, he went to the marketplace. Sabi ng mga tao, teka, doon tayo sa Mars Hill. Doon ang debate natin. Okay, punta sila doon. So ito na nga, yung binasa nating text. Now, beginning from again, nakita ni Paul yung human wisdom and beauty of Athens. But what is the beauty of Athens without the Lord Jesus Christ? It is all foolishness. Lahat na kanilang ginagawa na hindi kasama ang Diyos, lahat yan ay foolishness. Alam mo, sa buhay na ito, ang mahalaga ay yung ginagawa natin kasama ang Diyos eh. Kasi kung ang ginagawa natin, hindi natin kasama ang Panginoon, listen, forget it. Pag hindi mo kasama ang Panginoon, huwag mo nang gawin. Kasi, paano ka magtatagumpay? Hindi mo kasama ang Panginoon. Alam ni Paul nakikita niya eh. Athens is a beautiful place with all of these intellectuals debating the beauty of the architecture, mga buildings nila sa Athens. Maganda naman talaga eh. Di ba? Maganda naman talaga. Punta ka sa Corinth, ang ganda. Nakarating na ako sa Corinth noong 1993. Ruins na nga lang. Pero kita mo yung technology. Dati, meron silang malalaking building. And so, kaya lang walang Kristo eh. Yun ang problema. Okay naman okay naman ang kayamanan. Kailangan kasama mo ang Panginoon. O at least, ginagamit mo sa mabuti. Di ba? O kaya naman ang Diyos mo ay learning, Sophia. Okay, kaya lang gamitin mo sa tama. Di ba? You're proud of your learning. And that's it. Abe, sinong natulungan mo? Di ba? Yung God of Wine, wala akong masabi doon. Pero yung alam mo, gamitin mo lang ng tama, okay naman sana. Basta kasama ang Panginoon. Now, Paul speaks about God in this particular time. Sabi dito sa verse 22, then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, "You men of Athens, I perceive that in all things you are too superstitious. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with an inscription to the unknown God, whom therefore you ignorantly worship." Now, ito, sabi ni Paul, ano ngayon ang kanyang Diyos? Verse 24, God that made the world and all things therein, seeing that He is Lord of heaven
and earth dwelleth not in temples made with hands, neither is worship with men's hands, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things. Una, sabi ni Paul, God is the creator and sustainer of all things. Hindi mo pwedeng ang Diyos ilagay mo sa isang hulma. Ito ang Diyos ko. Teka, gagawan ko lang ng itsura to. Ito na aking Diyos. Sabi ni Paul, hindi mo pwedeng maging Diyos yan. Parang ikaw ang nagbigay ng buhay. Siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi siya pwedeng sambahin ng mga bagay na ginawa lang ng ating kamay. Mali yun. Idolatry yun. You cannot worship stone. Yung kanina, yung simento, ngayon, nung naging nahulma, naging Diyos. Paano nangyari yun? So, sabi ni Paul, na ang Diyos ay creator. Kaya alam mo minsan, habang tumatagal, nababago ang mundo. Yung Father God ngayon, Mother Earth eh. Saan naman galing yung Mother Earth? Meron bang ganon? Walang Mother Earth. Everything is created by Father God. God the Father. Pero ngayon, Mother Earth eh. Kasi nga, tinatanggal natin ang Diyos eh. Di ba? If you're not careful, yung mga simpleng bagay na yon, ginagamit ng diablo para alisin ang Diyos sa buhay natin. So, hindi siya parang sinasamba ng mga bagay na ginawa ng ating kamay. Kasi siya nagbibigay actually ng buhay sa atin. Verse 26, and hath made of one blood all nations, siyang lumikha of men, for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. In other words, lahat tayo, we all belong to God, and God is the one controlling all of us. Alam niyo po, ang buhay, hindi yan bahala na or swerte-swerte. Hindi. Wala tayong swerte. Kasi ang Diyos talaga ang nagkokontrol ng lahat. He determines the times appointed. Siya naglalagay ng, tamo, kung saan ka nakatira, binigay ng Diyos. For God knows where you live. At lahat tayo, binigay tayo ng lugar ng Panginoon. Siya nagbibigay ng mga boundary. In other words, Diyos ang nag-aayos niyan. Hindi itong imahe na ginawa natin. Sabi ni Paul, verse 27, that they should seek the Lord, if haply they might feel after Him, and find Him, though He be not very far from every one of us. For in Him we live and move and have our being, as certain also of our own poets have said, for we are also His offspring. In other words, tayo ay nilikha ng Diyos para makilala natin ang Diyos at mahalin ang Diyos. kaya tayo niya nilikha. And so 29 and then 30, and the times of his ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. In other words, sabi ni Paul, alam nyo, kailangan makilala nyo ang Diyos na ito because judgment is coming. And who will be the judge? It is the one who died on the cross and He was raised again. Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang magiging judge at the end. At kailangan ito'y makilala natin. So merong Diyos na katawang tao, siya ay nabuhay at siya ay namatay at ipinako sa krus para sa ating kasalanan, at siya ay nilibing at bumangon na buhay na maguli. At kung siya ay iyong tatanggapin sa puso, ikaw ay maliligtas. Hindi ka na kailangan maggawa ng sariling iba't ibang Diyos sa buhay. Kasi may Diyos na gumawa na sa ating lahat. At ang Diyos na ito, isang araw, haharap ka sa Kanya, ipagsusulit mo ang iyong buhay, at yan ang malalaman mo kung di ba? Malalaman mo kung ano mangyari. If you reject Him, you are lost forever. Wala pong second chance sa kabila. Yung purgatorio, awan kung saan galing yon, pero it's not in the Bible. Kasi ibig kong sabihin, you can be a criminal, and in purgatory, everything can change and you become a saint. From a criminal to a saint, saan ang galing yun? Yan ay mga bagay na iniimbento ng tao.
At wala naman sa Bible. Kaya ko alam, ni-research ko na yan. Di ba sabi ko sa inyo? Sabi nung Catholic Encyclopedia, ay tradition lang yan. Yan ay tradition. Yan ay, hindi natin alam kung totoo yan. Pero yan ang paniniwala nung unang panahon na ipinasa sa atin. Sabi nung encyclopedia na binabasa ko. So, in other words, ang Diyos na hindi natin nakikilala ay pwedeng makilala sa mamagitan ni Kristo. Hindi na tayo kailangan pong gumawa ng Diyos. Meron ng Diyos na gumawa sa atin. At kailangan lang natin siya makilala kasi isang araw, haharap tayo sa Kanya. And you better know Him personally as your Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Now, ang philosophy, alam mo, ang learning ay maganda. But learning itself will leave us empty without Christ. Ang philosophy, wala yan. It will leave people empty. Kailangan ang ating learning ay may kasamang patungkol sa... Alam mo, ang science, naniniwala ako sa science, of course. Yung science, punta ka sa hospital, puro science ang tumatakbo doon. Pero isama mo ang patungkol sa Panginoon. Now, tingnan niyo po verse 18. Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him. Now, itong mga philosophers na to, hindi mo makikilala ang Diyos sa magitan nila. Basta nag-aaral-aral ka lang, hindi mo makikilala ang Diyos. Kailangan gumamit ka ng Bible. Pero sino yung mga Epicureans? Ito yung mga tao, si Epicurus ay tao na nabuhay 300 years bago si Jesus Christ dumating. Now, anong kanyang paniniwala? Sabi niya, God does not exist. And if He does exist, hindi mo pwedeng malaman yun. Kasi hindi mo pwedeng malaman kung may Diyos o wala. Sabi niya. So ngayon, sabi niya, ang buhay ay walang purpose, walang meaning. Kaya maraming Epicureans nagpapakamatay kasi ang buhay walang saysay sa kanila. So anong goal nila? Just to feel good. Habang nabubuhay ka, feel good. And nabubuhay sila for pleasure. Ito yung Diyos ng pleasure. Basta ang mahalaga, feel good, kasi mamamatay ka isang araw. Ito ba yung sabi yung drink and ganyan for you shall die? Parang ganon. Drink and marry for you shall die. Ganon sila. Basta magpakaligaya ka sa buhay. Para pag namatay ka, di at least naging maligaya ka. Yun yung Epicureans. Na ang philosophy na yan, hindi ka dadalhin sa Diyos, hindi mo makikilala ang Diyos sa kanyang philosophy. Now, yung isa naman, Stoics. Basically, ang Stoics ay pantheism. Pantheism. Anong pantheism? God is in everything and everything is God. Yan yung humanism. Narinig niyo na, di ba? Humanism. Sa humanism, ikaw mismo ay Diyos. Hindi mo na kailangan hanapin ng Diyos. Bakit? Ay Diyos kay. God is in everything and everything is God. So ikaw mismo, ikaw ay Diyos. Hindi mo na kailangan hanapin ng Diyos kasi ikaw na yun. Kaya itong mga philosophies na to, hindi mo makikilala ang Diyos dyan. Kasi sa kanila, walang Diyos at hindi mo na kailangan yun. Wala silang, sa tingin nila, there's no personal God at wala ding knowable God. Okay? Pero sabi sa Bible, si Kristo ang Diyos I am the way, the truth, and the life, and no man can come to the Father except by me. Now, God can be known through Jesus Christ. Kasi sabi niya, ako ang daan. Kung gusto mong makarating sa Ama, sa akin ka dadaan. Kasi siya ang Diyos anak. Hindi siya tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao. At siya ang Diyos anak na pwedeng i-connect tayo sa Diyos Ama. And so God can be known through Him. Pwedeng makilala ang Diyos through Him. Now let me close. Man can be saved. Now, ang tao, di ba, hinahanap nila ang Diyos kung saan sila, sinubukan nila ang Diyos ng kayamanan, wala din. Diyos ng sugal, Diyos ng alak, Diyos ng karunungan, kung ano sinubukan nila. Hindi ka maliligtas sa ganung paraan. Now, pero ang tao ay pwedeng maligtas. Alam mo, ang pinakamahirap na taong mawagi para kay Kristo
ay yung mga tao na hindi nila na kinakailangan, hindi nila nakikita yung pangangailangan na sila ay maligtas. Alam nyo kung bakit maraming mga tao hindi na-save? They do not see the need to be saved. Hindi na, siguro inisip nila, ako nagsisimba, okay na yon. Pero, sino yung mga tao na yan? Hindi ko na kailangan yan eh. Yan yung mga, yan yung mga religious, yung mga mayaman, yung mga matatalino, yung mga mababait na tao. Yung mga tao na yan, believe it or not, hindi nila nakikita na importante pa itong sinasabi ko. Kasi una, matalino na sila. Mayaman sila. Ba't meron ka bang yaman na kagaya meron ako? Ikaw ba, ang kabutihan mo ba kagaya sa akin? Itong mga tao na to, yan ang mahirap maligtas. Kasi hindi nila nakita kailangan eh. Ikaw nga naman, isipin mo, ikaw ay taong mabuti. Mabuti kang asawa, mabuti kang ama, mabuti kang tao sa lipunan, wala kang inargabyado, ikay nagbabayad ng buwis, ikay tumutulong sa komunidad. Paano kailangan mo pa? Maganda naman ang buhay mo, may trabaho ka. So hindi mo makikita na kailangan mo itong Kristo na sinasabi ni Pablo because ikaw sa Athens, okay ka na eh, intellectual ka, magaling ka, kilala ka doon, ikaw si Zeus, ikaw si Hermes, ikaw si... di ba? Ikaw yung mga goddess pala. Hindi tao yun. Pero ikaw yung mga magagaling na yun. So, hindi mo na kailangan maligtas. yun ang problema. So, Paul disputes with them. Kasi ang tingin nila, we are just fine, leave us alone. Yun yung mga tao na gano'n. Sana hindi kayo gano'n. At kasi pag gano'n, wala na. Sabi nung, ngayon, parang kung i-apply mo, sabi ng mga tao, ay, Pastor, meron na akong sariling religion. Okay na ako, meron na akong religion, okay na. Mga kapatid, religion ang nagpako kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang Panginoon natin, pinako ng mga religious. Hindi porque you are religious, you have a religion that you are all right. Hindi po gano'n eh. Itong mga tao, kagaling-galing nila, ay hindi sila naniniwala doon sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. And that is why, maging maingat po tayo. Doon sa 2 Timothy 3:5, sabi ni Paul, 2 Timothy 3:5, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. May mga tao na may forma ng kabanalan, pero hindi sila naniniwala sa Diyos. Mag-ingat tayo sa mga ganyan. Now, finally, ano nangyari? We will close in verse 32. And sabi, and when they heard the resurrection of the dead, some mocked, and others said, we will hear thee again of this matter. So, ano nangyari? Yung iba, nung narinig nila, yung iba, they mocked. Sabi yan, di totoo yan. Yung iba naman sabi, saka ko na pakikinggan yan. But when you share Christ, mga kapatid, here's the encouragement. Some of them will believe. Look at verse 34. Howbeit certain men clave unto him and believed, among the which was Dionysius of Areopagite and a woman named Damaris and others with them. Here's the encouragement. Maraming tao naghahanap ng religion, maraming hindi tumatanggap. Pag tinuruan mo ng Bible, hindi ka tatanggapin. That's all right. Pero let me tell you, may mga tao na tatanggap sa Panginoon. Now, yung ayaw tumanggap, if you want to burn in hell, that's your business. Kasi ako, I will tell you the truth, pero it's up to you eh. May mga tao na ganyan, na hindi ko na kailangan yan. Go somewhere else, okay? I'll go somewhere else. But let me tell you, tayo po mga anak kay Kristo, magtuloy lang tayo, may katotohanan tayo, it doesn't matter kung naiintindihan nila o hindi. Marami kahit magaling yan, hindi porke intellectual, kasi ganito ang lumalabas. Yung mga intellectual, siya rin yung mga taong atheist. Not really. Maraming hindi atheist, matatalino rin. Maraming Kristiyano magagaling din. Huwag tayong ma-intimidate sa mga tao na very cultured, very intellectual, very knowledgeable. Who cares?
Pag wala si Kristo, wala po yan. Kahit anong bait mo, kung wala kang Kristo, punta ka ba sa langit? Of course not. Kailangan parating andun ang Panginoon kasi siya ang nagbabago, siya yung nagbabago ng balanse. So kailangan nandun si Kristo. So can man be saved? Yes, man can be saved. Can religions be wrong? Yes. Can God be known? Yes. Can man be saved? Yes. And that is why, ngayong umaga, kung hindi ka pa naligtas, marami po in history, marami ng magagaling na nagtalakayan at nag-usap. Pero ito sa akin, kung gusto maligtas, magbasahin mo ang Bible at unawain mo yan at malaman mo na si Kristo ang Diyos na dapat mong tanggapin. At kung tatalikuran mong iyong kasalanan at tinanggap mo si Kristo, ikaw ay pwedeng maligtas. Yan po ang napakagandang mensahe that man can be saved. Sila sa Athens, to the unknown God, hindi pa nila alam Sa atin po, pwede nating makilala sa magitan po ng kanyang salita. Okay, tayo po tumayo. Let's all stand. Tayo po tumungo at pumikit. Ngayong umaga, tayo po mananalangin. Heads are bowed, eyes are closed. Alam niyo po, kung kayo po ay ngayong umaga ay hindi pa kayo naliligtas, nais ko kayong anyayahan sa isang pananampalataya kay Kristo. Hindi po rin kasi ang ating sarili ang magliligtas sa atin. Hindi. Wala po sa ating higit na nalalaman, higit na mabuti, higit na matalino. Lahat po tayo kulang. Kulang ang ating buhay. Kailangan natin si Kristo para mapunuan ang kakulangan. At kaya tayo nabubuhay sa kasalanan, kaya tayo taong makasalanan, sapagkat napalayo tayo kay Kristo. Tayo ay sa ating mga magulang na si Eva at si Adan, sila ay nagkasala at sila po ay napahamak. At ngunit, sapagkat sila po ay naligtas, ang kapahamakan ay nabawi. Ganon din po tayo. Tayo isinilang makasalanan, ngunit kung tayo kay Kristo ay mananampalataya, ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tayo po manalangin. Father in heaven, we thank you for reminding us that although we have failed in the past, we have sinned in the past, we can be saved and we can be forgiven. Maraming tao, Panginoon, naghahanap ng katotohanan, ngunit sa iyong salita, sa Biblia, ay pwede namin matagpuan ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang iyong anak na si Kristo. Ipinako sa krus ng Kalbaryo, at bilang Diyos na nagkatawang tao at walang kasalanan, lahat ng aming kasalanan, inako mo ito upang pagkalooban kami ng kaligtasan buhat sa aming mga nagawang pagkakasala. Panginoon, ikaw po ang mangusap sa aming pong mga narito, mga bisita man, mga nagsasamba na wala pang tunay na relasyon kay Kristo na yung anak. Tulungan mo po na ikaw po ay kanilang matagpuan ngayong umaga. Tulungan mo kami, Panginoon, mabuhay ng matapat. At kung si Kristo ay nasa amin, maibahagi namin ang kaligtasan na ito sa marami pa na aming kaibigan at mga kaanak. Bless, Lord, our invitation this morning. And this we ask and pray in Christ's name. Habang lahat po yung nakatungo, nakapikit, ngayong umaga, kung ikaw po ay merong panalangin na nais mong isabihin sa Panginoon, you can come to the altar and pray. Pwede po kayo dito lumapit at manalangin, kausapin ng Diyos. Kung ikaw po ay wala pa kay Kristo, nais kong sabihin, kaibigan, na pwede tayong maligtas. Siguro, hinahanap mo ang katotohanan, ngunit kung ikaw ay nag-aaral ng Biblia, matatagpuan mo sa Bibliang ito na tanging si Kristo lang ang daan patungo sa langit. Wala nang iba. Si Kristo ay nagkatawang tao, siya ay Diyos. Diyos anak, nagkatawang tao. Bakit? Sapagkat nais niyang iligtas tayo sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi tayo magbabayad. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi mo na pagbabayaran ang mga kasalanan mo. Sapagkat may nagbayad na Hayaan lang po natin, isuko lang po natin ang ating mga kasalanan sa Kanya at siya po ang Kanyang dugong banal ay sapat upang linisin ang lahat ng ating nagawang kasalanan sa ating buhay.
Na kung meron po kayong panalangin na you'd like to come, you can pray. Kung tayo po'y naligtas na, ibahagi natin si Kristo sa marami na wala pa sa Kanya. Habang lahat ay nakatuko, nakapikit, patuloy po tayong manalangin.